Si Uncle Yu na kilala sa kanyang physical na lakas ay nagkaganon sa isang sundok lang. Tumatras si Yang Li papunta kay Uncle Yu at tinanong niya ito ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba, Uncle Yu? Pawis na pawis si Uncle Yu. Salamat sa stimulant may ininject nila sa kanilang katawan at hindi gaanong naramdaman ni Uncle Yu ang sakit. Sumagot ito ng pabiro. Okay lang ako, hindi pa naman ako patay. Tumayo si Pingpong ng 10 metro ang layo mula kay Yang Li. Nahihirapan ito na intindihin ang dimensional space na abilidad ni Yang Li. At dahil sa mga nakaraang masakit na leksyon na naranasan niya kay Yang Li, alam nito na mas mabuting hindi siya magpadalos-dalos. Kung magmamadali ito, baka mahulog lamang ito sa patibong ni Yang Li. Kaya nagdesisyon nito na maghintay at alam niya na wala nang mataatakasan ang mga ito. Magmamadaling lumapit si Chanlei. Pinagpawisan nito ng sobra nang makita niya ang kalagayan at pinsala ni Uncle Yu. Okay ka lang ba, Uncle Yu? Pawis na pawis din si Uncle Yu. Sumagot ito, ayos lang ako. Pakiramdam ko, tinamaan ako ng rumaragasang tren. Naglabas ng isang stimulant si Yang Li mula sa kanyang kabilang space dimension at walang alinlangan ito na itinurok direkta sa braso ni Uncle Yu. Sa isip ni Yang Li, kahit na may masamang epekto ito pagkatapos, napakahalaga na mabawi ni Uncle Yu ang kanyang lakas para makalaban ulit ito sa mga kalaban. Naintindihan naman kaagad ni Uncle Yu ang intensyon ni Yang Li. Sa mga oras na ito, lumapit na rin si Mingming. Kitang-kita ang galit nito sa sitwasyon. Tumayo ang mga balahibo nito at nagsimulang umungol ng pagalit. Pumorma na rin si Liang Yu at anda ng lumaban. Kaya lang, tinigilan sila ni Yang Li at sinabing, huwag kayong magpadalos-dalos at huwag kayong mag-alala. Hindi sila makakalapit sa atin. Kaya lang, patuloy si Pingpong sa paglapit ng may pag-iingat. Pagkatapos ng kanilang uling pag-aarap, nalaman nito na ang dimensional space ni Yang Li ay kulang sa abilidad sa pag-atake. Alam niya, basta hindi ito lalapit sa kanya, walang magagawa si Yang Li laban sa kanya. Nagsimulang mangutya si Pingpong. Sa tingin mo ba, kung wala ang proteksyon ng iyong safe house ay makakatakas ka, sumuko ka na lang at pauli. Baka malay mo, buhayin pa kita. Parami na ng parami ang mga special forces na sundalo ang dumating at naipon sa magkabilang daan. Mabuti na lang, pagkatapos tanggapin ang pangalawang injeksyon, halos na ibalik na ni Uncle Yu ang kanyang buong lakas dahil sa kanyang mabilis na abilidad na pagpapagaling sa kanyang sarili. Napangisi si Yang Li at sinabing, kung gayon, mapupunta rin naman pala dito. Kung sa bagay, ang plano ko na masyadong pulido ay hindi makatotohanan. Pagkatapos, may isang babae na nakabalabal ang lumitaw sa likuran ni Pingpong. Mahina nitong tinawag ang pangalan ni Yang Li. Yang Li! Yang Li! Natural na napatingin si Yang Li. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Yang Li na para siyang inihila sa isang bangin ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Ito ay si Erongwa. Ang kanyang special na abilidad ay mag-hypnotize sa pamamagitan ng pakikipagtitigan sa kanya. Pero sa sumunod na segundo, hinawakan ni Erongwa ang kanyang mga mata. Sumisigaw ito sa sakit habang ang iba ay napunta sa isang guni-guning kalagayan. Numisi si Yang Li at sinabing, nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang aking dimensional space ay kayang magbalik ng mga brainwaves. At sa mga sandaling iyon, ang katawan ni Mingming ay nagsimulang lumaki. Sinamantala nila ang pagkakataon sa pansamantalang pagkawala sa ulirat ng mga kalaban. Kaagad ang lahat ay sumakay sa katawan ni Mingming at sa utos ni Yang Li, mabilis na tumakbo si Mingming patungo sa labasan ng kasilyo. Pagkatapos, binuksan ni Yang Li ang kanyang dimensional gate at sabay-sabay na itinapon ang ilang daan na granada mula sa kanyang kabilang space dimension. Si Pingpong at ang kanyang grupo ay nagsisimula palang makabawi sa kanilang katinuan. Nang biglang, taboom! Kaagad na bumalot sa kanila ang dagat-dagatang apoy. Ang pasilyo ay umaalingaw-ngaw sa tuloy-tuloy na pagsabog. Nag-aalala ang nagtanong si Chanlei kay Yang Li, Boss, ang mga malaki nating isinetap ay hindi pa nadidefuse, di ba? Kung hindi, masasayang lang ang lahat ng effort natin. Kalmado lang na sumagot si Yang Li at sinabing, walang paraan para magawa nila yon sa maikling panahon. At saka, napakaraming sipor na pampasabog ang iniwan natin sa mga daanan. Wala silang oras para i-defuse ang mga ito. At saka kulangan ng ilaw, hindi nila makikita ang mga malaking pampasabog na nasa sulok. Paglabas natin, pasasabugin natin ang mga ito. Habang mabilis na tumatakas sina Yang Li, si Pingpong at ang kanyang grupo ay kinailangan na lumusot sa mga pader para makaiwas sa pagsabog. Isang suntok ang pinakawalan ni Pingpong para wasakin ng pader ng may kalahating metro ang kapal. Nagsalita ito at sinabing, bilisan nyo at abulin natin sila. Humabanti kaagad si Su Mingji. Sumigaw ito at ang katawan niya ay nagsimulang bumaluktot at mamaga. Nagpalitan nyo ito sa isang 2 metrong taas na humanoid na nilalang. Dinakma nito si Erongwa sa isang kamay
at si Thang Sun sa kabila at sinundan si Pingpong sa mabangis na pagtugis kina Jiang Li. Nang makita ito ni Chanley na malapit na silang makahabol, kaagad na sinabihan ni Chanley si Jiang Li, "Boss, maghagis ka pa ng mga granada para tumigil sila at kahit papaano maantala sila saglit." Pero sa pagkakataong ito, sumagot si Jiang Li ng hindi pangkaraniwan. "Ako, na si Jiang Li, ay hindi ang klase ng tao na sinasamantala ang kahinaan ng iba. Kung gusto nilang umabol, hayaan natin sila." Naparangan na lang sina Uncle Liu at Chanley at nasabing, ang pangayag na yon na mula sa iyo ay hindi talaga kapanipaniwala. Kaya lang, sa isip ni Uncle Liu, alam nito na si Jiang Li ay palaging handang gamitin o gawin ng anumang paraan para lang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ang hindi niya paggamit ng padalos-dalos sa kanyang espesyal na abilidad ay siguradong may dahilan, kaya hindi na nagtanong pa ang grupo. Kung tutusin sa bilis ni Mingming, hindi magiging madali para kay Pingpong at sa kanyang grupo na makahabol. Pagkalipas ng ilang sandali, tumalo na si Mingming palabas ng pinto. At sa wakas, nasa labas na sila ng West Mountain Base. Hindi nagtagal, nakarating na rin sa pinto sina Pingpong at ang kanyang grupo. Dahil sa 2 beses na pagkatalo, hindi na maas si Pingpong na sumugod ng padalos-dalos. Tumayo lang ito sa bukana ng pinto. Masinsinan nitong tinitigan si Jiang Li at ang kanyang grupo. Alam na alam nito na walang sino man ang makakatakas sa kanya sa ganitong distansya, lalo na sa ganitong malawak na manyebing lupain. Sa isip nito, ang dimensional space na abilidad ni Jiang Li ay kayang dumepensa lang sa isang direksyon. Basta umatake lang kami sa lahat ng anggulo, hindi ito makakatakas. Napagtanto ni Chanley ang delikadong sitwasyon na kung wala ang makitid na pasilyo ng base, ang malawak na depensa ni Jiang Li ay hindi kayang harangin ng hindi kapanipaniwalang bilis na atake ni Pingpong. Nagtanong ito, "Boss, anong gagawin natin ngayon?" Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Pingpong. Makikita sa kanyang mga mata ang kasabikan sa pag-iiganti at nanunuyang sinabi na, "Ngayong wala ka sa iyong matibay na kuta, saan ka ngayon tatakbo?" Napabuntong nga si Jiang Li at sinabing, "Kailan kaya matatapos ang iyong pag-iiganti?" Habang nagsasalita ito, inilabas nito sa kanyang kamay ang isang remote mula sa kanyang bulsa. Sabay pindot nito sa buton. Nang makita ito ni Pingpong, nataranta ito at magtanong, "Ano yang nasa kamay mo?" Hindi ito sinagot ni Jiang Li at patuloy lang nitong diniinan ng buton. Pagkaraan ng 2 segundo, isang malakas na kulog na tunog ang narinig nila mula sa kanilang likuran. Kasabay nito ang malakas na pagyanig ng lupa. Bago pa nila maiayos ang kanilang sarili sa pagtayo, isang matinding init ang bumulusok mula sa kanilang likuran at sinundan ng isang malaking apoy na sumabog mula sa pasukan ng pasilyo. Lahat ng atensyon ni Pingpong at ang kanyang grupo kanina ay kay Jiang Li. Wala silang kaalam-alam na may madugong mangyayari sa kanilang likuran. At silang lahat ay natangay ng isang umagupit na pagsabog. Kumislap ang mga mata ni Chanley sa tuwa at sinabing, "Sa wakas, tapos na at nawasak na ang West Mountain Base." Sinara ni Pingpong ang kanyang kamao at sumigaw ito, "Anak ng, sumpain ka, Jiang Li! Anong ginawa mo?" Sumagot si Jiang Li nang may pangungutya, "Alam mo, dapat talaga pasalamatan kita. Naalala mo ba yung mga malalaking bulto ng mga TNT na pampasabog na iniwan mo noong umatake ka sa safe house ko? Ibinalik ko lang lahat sa'yo para mapanatili natin ang tradisyon ng pagtanggap at pagbibigayan. Dinagdagan ko pa nga ng kaunti bilang regalo. Ang masasabi ko, talagang tunay na epektibo ang mga pampasabog nyo." Magpatuloy pa si Jiang Li sa pangungutya, "Kung hindi dahil sa mga regalo at kapaitan ni Kapitan Pingpong, ay hindi kami magkakaroon ng ganyang kataas na uri ng mga pampasabog. Kung tutusin, hindi magiging madali sa akin na mangalap ng mga materyales sa ganitong kalaon para makagawa ng mataas na uri ng mga pampasabog." Napatingin si Pingpong sa nawasak nilang base. Sa isip nito, habang may nararamdamang kirot sa kanyang kuso, ang base na inaasahan ko na magliligtas sa akin para makasarbite ay nawasak lang ng ganun-ganun lang at ginamit pa ang aming mga sariling pampasabog. Bigla nitong naramdaman na bumalik sa loob ng base para iligtas ang mga tao. Pero bandang huli, naisip nito na pagkatapos ng ganoong pagsabog ay malamang walang pag-asa ang sino man na makaligtas. Nanlisik ang mga mata ni Pingpong. Malapit nang magdugo ang mga mata nito dahil sa galit. "Ngayon, pagbabayarin din kita ng dugo." Sa sandaling iyon, biglang itinaas ni Jiang Li ang kanyang kamay at sinabing, "Sandali, kailangan mong pag-isipan ito. May 4 na mutant sa aming panig. Ibig sabihin, 4 laban sa 4. Kung talagang maglalaban tayo, walang kasiguraduhan kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Gusto mo bang mamatay ang lahat dito? Hindi mo na kailangan magiganti. Ikaw at ang mga tao mo naman ang unang umatake sa aking teritoryo. Self-defense lang naman ang ginawa ko, kaya wala akong anumang utang sa'yo." Dalit na sumagot si Pingpong, "Huwag kang magsalita ng makawalang kwentang bagay. Ngayong araw, isang panig lang ang matitira. Mamamatay ka o mabubuhay ako." Nang marinig ito ni Jiang Li, natawa ito. "Base sa iyong mga salita,
Ang target mo lamang ay ako, tama? Lalong nainis si Pingpong. Hindi ito sigurado kung ano ang mga panlilinlang ang pinaplano ni Jiang Li. Sa mga sandaling ito, ang tanging gusto niyang gawin ay tapusin ito ng mabilisan. Sumagot si Pingpong, itigil mo na ang mga walang kwentang pinagsasabi mo at maganda ka na sa kamatayan mo. Walang takot na umakbang pasulong si Jiang Li at malakas na sinabi kay Pingpong na, total, ang target mo naman ay ako. Sa palagay ko, hindi na natin kailangan nilagay sa panganib ang buhay ng mga kasama natin. Sinengyesan ni Jiang Li si Pingpong sa kanyang kamay nang may pang-aamon at sinabing, ayusin natin ang ating mga inanakit sa pagitan nating dalawa. May lakas ka ba ng loob na harapin ako ng one-on-one? Nang marinig ang amon ni Jiang Li, nabigla ang lahat. Mabilis na hinihila ni Liang Yu si Jiang Li at sinabing, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo ba napagtanto kung gaano siya kalakas? Hindi ito pinansin ni Jiang Li at nagpatuloy ito na magsalita kay Pingpong. Kung maglalaban tayong lahat, pare-pareho tayong magtatamo ng mga pinsala. Kahit manalo kayo, paniguradong may mamamatay sa inyo. Total, ako lang din naman ang habol mo, tapusin na natin ito sa isang one-on-one na labanan. Kung manalo ako, aayaan mo na kaming umalis at ang galit natin ay matatapos na dito. Kung matalo naman ako, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo sa akin. At alam ko naman na hindi mo ako bubuhain. Pero pakiusap, huwag mong saktan ang mga kasama ko. Wala naman silang kinalaman sa mga bagay na to. Tinitigan ni na Chanli at Uncle Yu si Jiang Li. Naalala ng mga ito ang mga sinabi ni Jiang Li bago sila umalis. Ipinaliwanag ni Jiang Li na ang mga special forces ng West Mountain Days ay mga bihasang sundalo na may taglay ng mga special na abilidad. Ang kanilang koordinasyon sa pakikipaglaban ay isang bagay na hindi natin kayang kapatan. Kung aantong doon, aamunin ko ang kanilang leader sa isang duelo. Si Pingpong ay malaki ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili at malamang nakikita lang niya ako bilang isang duwag na umaasa sa aking dimensional na abilidad. Wala pa naman silang ideya sa aking tunay na lakas at abilidad. Kaya sa malamang, tatanggapin niya ang aking amon sa isang one-on-one na labanan. Naniniwala ako na meron akong pag-asa. Sa oras na iyon, pareho nilang iniisip na baliw si Jiang Li. Kung tutuusin, base sa mga datos, si Pingpong ay makikita bilang isang perpektong sundalo at ang amunin nito ay parang pagtupad sa kamatayan mo. Binalaan ni Yerong Hua si Pingpong. Ang batang yan ay napakatuso. Mag-ingat ka baka isa yang patibong. Labanan na lang natin silang lahat. Alam ni Pingpong sa kanyang sarili na may binabalak si Jiang Li. Kung tutuusin, marami na itong naranasan sa kamay nito. Kaya lang, may naalala pa rin si Pingpong sa isip nito. Ang abilidad ni Liang Yu sa labanan ay hindi dapat maliitin. Ang ibang miyembro ng Special Forces ay baka walang laban sa kanya. Ang muscleman ay baka hindi naman niya kayang kalunin si Su Mingji. Pero ang layo nila sa lakas ay hindi naman ganong kalaki. Ang matabang lalaki ay mukhang basura lang. Pero sa ipinakita niyang abilidad sa underground kanina, magiging problema siya sa ganitong mayelong kapaligiran. Hindi ako sigurado kung gaano siya magiging kalakas. At ang pinaka-importante ay ang pusang nilalang. Kung isasaalang-alang ang kanyang bilis sa pagtakas kanina, maaaring mahirap din itong kalabanin. Kaunti lang ang alam namin tungkol sa kanilang grupo. Kung magmamadali kaming labanan sila, magiging sigurado ang tagumpay. Kaya lang, baka ang kapalit naman nito ay buhay ng aking mga kapatid. Marami nang nawala sa akin. Kaya hanggat maaari, hindi ko isasakripisyo ang aking mga kapatid. Pagkatapos mag-isip ni Pingpong, okay, sige, lalabanan kita ng one-on-one. Tinuro ni Jiang Li ang isang lambak sa likod nito at sinabing, kung gusto mo, doon tayo maglaban. Ang lahat ay maghihintay sa labas para pangasiwaan ang laban at sisiguraduhin na walang makikialam. Mag-aalala pa rin si Yerong Hua. Kapitan Ting, mag-iingat ka, baka isa itong patibong. Sumagot si Pingpong, huwag kang mag-alala. Sa labanan ng mga malalakas, walang kwenta ang mga plano at patibong. Dumating na ang dalawa sa lambak. Ang tensyon sa labas ay naparataas. Pero si Yerong Hua at ang kanyang mga kasama ay mas malinaw na malaki ang kumpiyansa. Alam na alam ng mga ito ang kakayahan ni Pingpong sa isang one-on-one na labanan at ang pagtalo sa kanilang kapitan na si Pingpong ay imposible. Sa kabilang banda, si Chanlei at ang kanyang mga kasama ay kitang-kita ang pag-aalala. Sa isip ni Chanlei, sinabi ni Jiang Li sa sasakyan na hindi niya ito aamunin ng one-on-one kung hindi talaga kinakailangan. Nagpapaiwatig ito na kahit mismo si Jiang Li ay hindi ganoon kakumpiyansa na mananalo. Nang makita ni Yerong Hua si Chanlei at ang iba na pinipilit maging kalmado at kumpiyansa, bigla nitong binasag ang katahimikan at nagpakawala ito ng nakakalokong ngiti sabay sabing, gusto kong magbahagi sa inyo ng isang kaunting sekreto. Ang ibang makapangyarihan na mutant ay may kakayahan na umigop na kapangyarihan ng ibang mutant. Kaunti lang sa mga mutant ang may ganitong abilidad. Si Kapitan Pingpong ay isa sa mga mutant na mag-isang pinatay ang 3 mutant dati at kinuha nito ang kanilang mga kapangyarihan. Kaya ang kanyang abilidad ay pwedeng malampasan ang ating pinagsama-samang lakas. Tiyak na mamamatay ang Jiang Li na yan. Masyado siyang tiwala sa kanyang sarili.
Nang marinig ito ni Uncle Yu at ng iba, hindi nila mapigilan na mag-alala. Nangit-ngit ang ngipin ni Chanley. Bumulong ito at sinabing, imposible, hindi siya matatalo. Hindi lalaban si boss sa isang labanan kung hindi siya sigurado. At kailanman ay hindi niya gagawin na isakripisyo ang kanyang buhay. Sa mga oras na yon, hindi makapaniwala si Erongwa sa kanyang lohikang narinig. Sumagot ito, anong klaseng pangangatwiran yon? Maghintay ka lang maya-maya. Ang aming kapitan ay tiyak nakakalat ka rin ang kanyang katawan palabas. Samantala sa lambak, magkaharap na sina Jiangli at Tingpong at tanda na ang mga ito na maglaban. Biglang magsalita si Jiangli. Sa totoo lang, ang aking abilidad ay pangsuporta lamang. Beado ito sa panglabanan na klase ng abilidad na kagaya ng sayo. Paano kaya kung wag na tayong maglaban? Nagalit si Pingpong at sinabing, itigil mo na ang mga kalokohan mo at pagandaan mo na lang ang kamatayan mo. Sumagot si Jiangli ng may kahawa-hawang ekspresyon. Hindi ko talaga gusto ang labanan. Pinilit mo ako dito. Simple lang naman ang pangarap ko, ang mabuhay dito sa apocalypse. Naiinis na si Pingpong at sinabing, itigil mo na ang mga walang kwenta mong satsat at labanan mo ako bilang isang lalaki. Ang iyong mga dili na taktika ay wala nang saysay. Mainang sumagot si Jiangli. Umaasa ako na tutuparin mo ang pangako mo. Kapag natalo ako, pakiusap na hindi mo papatayin ang mga kaibigan ko, lalo na yung cute na alaga kong pusa. Huwag mong isiping kainin ito. Kung ayaw mo sa kanya, pakawalan mo na lang ito. Malakas kasing kumain yon. Nag-aalala ako na baka hindi mo siya kayang pakainin. Sa mga oras na ito, galit na si Pingpong. Pumuputok na ang mga ugat nito sa galit. Tumigil ka! Para kang isang babaeng putak ng putak. Pagkatapos sabihin nito ni Pingpong, hindi na ito nakapagpigil at sumugod na ito ng mabangis at mabilis. Walang pag-aalinlangan si Jiangli na inactivate ang kanyang bilis sa quadruple na bilis. Pinalakas nito ang kanyang bilis sa pinakamataas. At pagkatapos, binuksan nito ang kanyang dimensional gate para harangin ang dadaanan ni Pingpong. Kaya lang, pagkatapos ng ilang beses nilang pagpapalitan, naging pamilyar na si Pingpong sa taktika ng dimensional gate ni Jiangli. Napaisip si Pingpong. Sa isip nito, ito pa rin ang dating taktika mo. Wala na bang bago? Hanggat ang bilis ko ay nalalampasan ang bilis sa pagbukas at pagpapalit ng iyong dimensional gate ay kayang-kaya kitang tapusin at hibaon sa puso mo ang aking kutsilyo na pangmilitar. Pero habang gumagalaw si Pingpong, bigla itong nagulat nang makita niya ang isang malaking truck na nauulog patungo sa kanya mula sa itaas. Mabilis itong umiwas papunta sa gilid. Nagtataka ito kung ang abilidad ni Jiangli ay kaya bang magbato ng mga bagay-bagay. Hindi ito inaasahan ni Pingpong, pero naisip din nito na larong pambata lamang iyon at wala itong magiging epekto sa kanya. Ngumisilang si Jiangli at sinabing, pampagana pa lamang iyon, ang talagang palabas ay hindi pa nagsisimula. Pagkatapos, naglabas si Jiangli ng isang bundok ng mga sasakyan mula sa kanyang dimensional space, mga truck, sports car at pati mga heavy equipment. Lahat ng mga naipon ni Jiangli sa kanyang pangongolekta na dapat ay mga koleksyon lamang, ngayon ay mga perpektong bagay para mandurog ng mutant. Sa kabila ng hindi ka panipaniwalang bilis ni Pingpong, dahil sa dami ng nauulob sa kanya, hindi na niya ito maiiwasan. Kaya binunot nito ang kanyang espada na nasa likuran. Sa isip nito, kung hindi ko kayang iwasan, direkta ko itong aarapin at wawasakin. Kasunod nito, inatin nito sa dalawa ang isang mabigat at napakalaking truck. Nang makita ito ni Jiangli, lalo itong nanabik at sinabing, gusto kong makita kung kaya mong atin ang mga ito ng mas mabilis kaysa sa aking pagpapakawala. Parang nagtatapon lang ng mga basura si Jiangli. Nagpatuloy ito sa pagpapakawala ng iba't ibang mga bagay mula sa kanyang dimensional space. Kahit na may taglay na abilidad si Pingpong na perpekto sa malapitang labanan, ang ganitong uri ng atake sa kanya ay nakakainis. Habang umiiwas ito, nagsalita ito. Inaakala mo ba na masasaktan ako sa mga maliliit na taktika na to? Minamalit mo yata ako. Patuloy lang si Jiangli sa pag-atras. Sumagot ito habang tumatawa. Kung ganon, bakit ka umiiwas? Habang desperadong ini-slash at iniiwasan ni Pingpong ang mga debris, naisip nito na walang paraan para makalapit ito kay Jiangli. Nagsalita ito, hindi ako naniniwala na unlimited ang iyong mga supply ng mga bagay. Sa ngayon, ang dimensional gate ni Jiangli ay may sapat na laki. Hindi magiging madali para kay Pingpong na iwasan ito. At saka, hindi ito makagamit ng mga armas. Sa mga sandaling ito, kung makakalapit si Pingpong sa loob ng 3 hanggang 5 metro kay Jiangli, malaki ang kumpiyansa niya na madali niyang mapapatay si Jiangli. Kaya lang, ang pagpapakawala ng mga bagay ni Jiangli ay iba-iba at lalong dumadami. Kayang umati ni Pingpong ng mga ordinaryong bagay, pero ang mga makukulay na kumakampay na panty at mga bra ay nagbigay sa kanya ng sakit ng gulo. Kaya niyang hatiin ang isang truck sa isang tira lang, pero wala itong magawa laban sa mga magagaan na mga bagay na umarang sa kanya ng grabe sa kanyang paningin. Para sa kanya, ang walang niyang taktika na ito ay mas nakakainsulto kaysa nakakapinsala. Habang nahihirapan itong makasabay, sinamantala ito ni Jiangli. Nagtapon ito palabas ng maraming bakal na bariles at mga troso.
Naramdaman ni Pingpong na may kakaiba at naisip nito ang panganib kung ang mga bariles ay naglalaman ng mga nagliliyab o mga sumasabog na material. At tama nga ang kanyang hinala, ang mga bariles ay naglalaman ng gasolina at lahat ng mga takip nito ay nakabukas. Sinubukan lang ni Pingpong para umiwas, pero sa kabila ng lahat, hindi nito naiwasan na hindi matalsikan. Ramdam ni Pingpong ang nalalapit na panganib at kumilos ito palayo sa lugar ng mga bariles. Pero sa mga sandaling iyon, naglabas na ng baril si Jiang Li mula sa kanyang kabilang space dimension at pinaputok ito sa lupa na may gasolina at mabilis na sumibat ang apoy papunta kay Pingpong.